Magandang araw mga bata! Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, mayroong dalawang aso. Dahil ngayong araw na ito ay inyong matutunghayan ang kwento na may pamagat na Tik-tak-tok at Pikpak-boom. Kwento ni Rene O. Villanueva. Guhit ni Renato Gamos. Magkapatid sina Tik-tak-tok at Pikpak-boom. Pero magkaiba ang ugali nila. Kaya madalas nag-aaway sila. Maraming kalaro si Tik-tak-tok. Marami namang kagalit si Pikpak-boom. Marunong bumilang si Tik-tak-tok. 1, 2, 3. Sagot naman ni Pikpak-boom. Ang tatay mong kalbo! Malusog si Tik-tak-tok dahil mahilig sa gatas, gulay at itlog. Pero sakitin si Pikpak-boom dahil mahilig sa soft drink, tsokolate at candy. Tumutulong si Tik-tak-tok sa kanilang tatay at nanay. Pero si Pikpak-boom laging naglalaro sa lansangan. Isang araw, may napulot na karne si Tik-tak-tok. Tignan mo ito, sabi pa niya kay Pikpak-boom. Kinuha ni Pikpak-boom ang karne at tinikman. Ang sarap, sabi ni Pikpak-boom. Mabilis na tumakbo si Pikpak-boom at tinangay ang kapirasong karne. Pahingi naman! Sigaw ni Tik-tak-tok. Sumagot si Pikpak-boom. Kainin mo ang paa mo! At tumawa habang tumatakbo. At naghabulan ang dalawa. Nakapagtago agad si Pikpak-boom. Hingal na hingal naman si Tik-tak-tok. Nang hindi makita ang kapatid, naupo na lamang si Tik-tak-tok. Habang nagpapahinga si Tik-tak-tok, may dumating na isang matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Wala ho, sagot ni Tik-tak-tok. Ninakaw pala ang karne sa palengke. Naisip ni Tik-tak-tok. Masamang kainin ang karneng iyon dahil bulok na at may lason pa sa daga, sabi ng matadero. Tumakbo agad si Tik-tak-tok at sumigaw ng sumigaw. Pikpak-boom! Pikpak-boom! Huwag mo kainin ang karne! May lason pala yan! Nang makita nila sa isang sulok si Pikpak-boom, ay umiiyak ito. Aray ko po! Ang sakit ng tiyan ko! Sabi ni Pikpak-boom. Pinahiga agad ng matadero si Pikpak-boom. Diniinan niya ito sa tiyan hanggang magsuka ng magsuka. Pagkatapos, kumuha ng tubig si Tik-tak-tok at pinainom ang kapatid niya. Saka pa lamang nawala ang sakit ng tiyan nito. Mula noon, nagbago na si Pikpak-boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid. Hindi na rin niya ito nilalamangan. Naging magkaibigan sila.
At dyan nagtatapos ang ating kwento.